Ayan guys, getting ready for the interview. Ito yung mga notes. Nilagay ko lang dyan para makita ko if ever may mga question. And then ito about nursing assistant. Then ito yung suot ko. Sabutin pala sila tatawag. So mamaya pa. Mga 2 minutes. Kinakabahan ako konti. Pero sige lang. Try lang natin. First interview ko kasi to na face to face. Ito na yung time na final interview na guys. Bale na interview ako sa Zoom 2 beses. And then ito, pinapunta nila ako dito para sa final interview na. And then, ayan, pakapi-kapi lang ako. Kinakabahan ako. And hindi ko alam yung mga sasabihin ko or sasagot ko sa question. Hindi ko kasi alam kung ano yung itatanong. Pero may mga notes ay nag-study po ako. Kaya, ayun, feeling ano lang, pinapakalma lang natin yung sarili natin dyan habang nagkakape. Pero yung pinaka-building ay nandyan lang sa likod ko. So, first time ko din makapag-interview ng final face-to-face. Tsaka, nung time na yan, guys, ay nagtatrabaho pa ako dun sa client ko sa MedCC. Bali, nag-day off lang ako para sa interview. So, ayan, hindi ko pa alam yan kung ano mangyayari. Basta, pinagdadasal ko lang na sana maging okay lahat. Interview ko ngayon sa aking... And ito yung CV ko pala. So, 10 minutes na lang malilate na ako. Kailangan ko na makapunta dun. So, wish me luck guys. Nandito pala ako ngayon sa Karama. Wish me luck para sa aking interview. So, this time guys, tapos na yung interview. And nakikita nyo naman sa mukha namin na pangiti-ngiti na kasi natanggap po kaming dalawa. So, waiting na lang kami ng aming cancellation. Hi guys, katatapos lang ng aking interview. Hi guys, so yun kanina yung aking interview. And supposed to be ang day off ko ay Sunday pero sinuwap ko siya into Monday. And yeah, natanggap na ako. Hired na ako kaso kailangan pang antayin yung aking cancellation paper. So by November 1st week, na-receive ko na yung cancellation ko. Tsaka pa mag-start yung process para sa new visa ko sa kanila. Ayun, goodbye na MedCC. Andito pala ako ngayon sa Dera. Bukas pa ako uuwi ng umaga. Hi guys, kakalabas lang na aking visa and papunta ako ngayon sa medical. Nandito ako sa Karama. Meron pala akong kasama. Si Annalisa daw yung name pero hindi ko pa siya na-meet in person. And ayan, magmi-medical kami ngayon. Hi guys, first day of orientation ko na sa natulog lang ako ng 2 hours, kakagaling ko lang sa duty sa may Dubai Mall Hotel. And yeah, natulog lang ako ng 2 hours tapos ngayon para akong nilalagnat na sinisipon. And yeah, fight lang. So, siguro makukuha ko na yung uniform ko today. Papakita ko sa inyo. Hi guys, finally, ay first day na ng ating first day ko na ngayon guys. Kahapon yung aking assessment. Oh, first day ko pala kahapon. Bali, second day ko na ngayon kasi may sahod na yun kahapon. Nandito na yung ID ko guys. Hi guys, first client ko today. Ayan, duty na tayo. Ito, nakabagpak, may dala akong pagkain. And then, so i-share ko sa inyo yung duty ko today. So kaninang umaga, meron kaming event. May event kami ng 9 to 2. And then umuwi ako after ng event. Tapos, natulog, duty na naman ng 10 ng gabi hanggang 6 ng umaga. Kasi yung duty namin ay 8 hours lang. Hi guys, haggard na ang inyong vlogger. So first duty ay 9 hours, overtime 1 hour. Kasi nag-request si client na alas 7 na daw ako uuwi. So dapat 6 ang uwi ko. Hindi natuloy kasi gusto niya 7 na kasi matutulog siya. Tapos pag out ko ng 7, ginising ko pa siya kasi natulog siya sa sofa. Ayaw niyang magising kasi kadarating lang nila galing sa labas. Kami lang dalawa ni baby na iwan sa room.
Yung baby naman, hindi naman siya iyakin. Monitor lang yung gatas niya, ganon. Tsaka turnover kay client. Hindi nga ako nakapag-turnover kay client kasi grabe yung antok niya. Pero alam naman niya yun yung pinatiti ko yung anak niya. At wala lang, bantay lang ako sa bata habang natutulog siya. Tapos ngayon, ang oras ay 7:30. Inaantay ko na yung pick up namin kasi uuwi na ako guys, matutulog ako. Day off ko na today. Day off ko today. Second day off ko na pala. Kasi nag-day off ako nung last week. Tapos, nung Monday pala, nag-day off ako nung Monday. Tapos day off ko na naman ngayon. Kasi hindi ako pwedeng pumasok today kasi nga, night shift ako. So, ay, nandito pala ako sa Dubai Hills. Mabait naman siya, hindi siya maselan. Wala siyang pakialam. Waiting sa aming sundo. Ito yung new company ko. So, i-share ko sa inyo kung paano ba ako nag-apply. Ano yung way ng interview nila. Hapdi yung mata ko guys. Galing pa kasi akong duty. Kakauwi ko lang kasi ang duty ko po ay 6 to 9. 9 to 6. 9 ng morning until 6 ng gabi. Or gabi, yeah. Depende naman kung may client. Halimbawa, pag nasa client ka, kung ano yung request ni client, na time yun yung jujutihan mo. Pero, ang duty lang po namin ay 8 hours. Kasama yung 1 hour break. So, 9 hours in total. And ako nag-apply. Ano yung interview nila? Gusto ko na ipaliwanag about sa aking work. Ang aking work po ay healthcare. Nasa home care po ako. And, hindi po kami basta-basta lang na nani na nag-aalaga ng bata. Kami po ay company and then ang in charge po namin, meron po kaming, ang tawag na po sa amin ay nursemaid or meron kaming, pag ini-endorse kami sa client, nurse or with medical background. Yan po yung term na tinatawag sa amin ngayon. And meron po kaming allowed lang na work and standard na work sa aming mga client. Bawal po kaming maglinis ng bahay ni client. Focus na po kami sa baby. Kung ano yung gagawin for baby. More on baby kami kasi yun yung experience ko. Baby care. Meron din kaming elderly. Pero more on baby care kami. Mga new hire. Pero home care. So, ang minimum namin na oras is 208. Kailangan naming ma-reach yung 208 sa isang buwan. So, bali, meron kaming duty na 8 hours per day. Depende yan sa request ni client kung ilang hours ang kailangan niya per day. Basta, kailangan naming ma-reach yung 208 sa loob ng isang buwan. So, minimum per day namin na duty ay 8 hours. And then, meron kaming day off. And, ang aming company name is Home Healthcare. Home Healthcare, yung aming company name, logo na nakalagay sa aming uniform. So guys, hindi po basta-basta bago ko nakuha itong job na to. I do my research. Nagtambay po ako sa groups ng mga home care, healthcare, CNA, caregiver. Nag-research po ako sa Indeed. Nag-send po ako ng mga CV ko sa Indeed. Nag-send po ako ng CV ko sa LinkedIn. Nag-message po ako ng maraming tao para lang makakuha ng idea paano ba yung interview kapag nag-apply ako dito sa home care na to. Ano ba yung salary? Ano ba yung visa status? Nag-visa ba sila? Or daily ba yung pasahod? And marami po akong research na ginawa bago ko to nakita ang company na to. So guys, I made the mistake. Nag-upload ako ng video last days lang. And then, nakita doon ang company name ko. Ang problema doon is may mga nag-message po sa company ko. And then, they are asking if hiring ba as nanny from Oman sila, pupunta sila na dito ng Dubai. Ang company ko po is hindi po sila kumukuha ng tao na cross-country. I mean, hindi po sila yung parehas sa maid CC na pupunta kayo dito ng Dubai, tapos sila yung mag-provide sa'yo ng visa, mag-provide sa'yo ng accommodation, and then client. Hindi po ganun ang sa home care na in-applyan ko. Iba po siya sa maid CC. So, ang ibig ko lang po sabihin is, pinaghirapan ko po ang company bago ko siya nakita, bago ako nakapag-apply. From October, November na. October till November,
December na po ako nakapasok sa company ko. So, iniingatan ko po yung aking company ngayon. Kaya, tinanggal ko po yung video na yun para maiwasan na din yung mga viewers na mag-message dun sa company ko. Kasi, under probation pa po ako. Hindi po ako matagal na dyan sa company na yan. Mag-isang buwan pa lang, 3 weeks pa lang po ako dyan sa company ko. And then, bad record na ito si Milani, ganito, ang daming nagme-message dito sa number natin dahil sa vlog niya, ganon. Kaya parang natakot ako na ganon yung nangyari kaparehas ng sa MidCC. Okay lang sa MidCC, mag-message kayo, gamitin yung name ko, dyan yung nakita yung aking pag cross country kasi well, okay naman talaga sa MidCC basta cross country ka. Pero yun lang yung point ko, natakot na talaga ako na tinawag ako ng isang colleague ko and then sabi niya, Milani, vlogger ka ba? Ganon. Kasi hindi ko po talaga kasi inaamin or hindi ko po talaga inopin up sa mga colleague ko na vlogger ako. Kasi bago pa lang po ako sa kanila. Kaya so far ngayon, iniingatan ko po yung aking trabaho. And then guys, kung mga gusto nyo mag-apply, mag-do research lang kayo. Hindi ko naman pinagdadamot yung aking company. Pero as for now, hindi pa muna kasi baka, bago pa lang kasi ako guys, bago pa ako sa company ko. So ngayon, gusto nyo mag-apply, pwede kayo mag-research dyan sa mga group sa Facebook. Meron tayong mga CNA group dyan. Kasi dyan ko lang din nakita yung aking company. Meron din tayong mga hiring sa Indeed. Mag-download kayo ng Indeed. Maraming trabaho dyan. Mag-send lang kayo ng CV. Yun. So, yun lang guys. As of now, hindi ko pa muna may share sa inyo yung aking company. I'm so sorry talaga. And then, guilty naman talaga ako na ganun yung gagawin ko. Pero, wala po akong choice. Mahirap po magka-visa dito sa Dubai. As in, na-realize ko, ang dami kong realization after kong lumabas ng MidCC. Ang mahal ng gastusin dito sa labas. Ultimo tubig, ultimo rice. Bibilhin mo lahat-lahat. Kasi dyan yun yung mga ka-boardmate. Kasi ganito kapag partition maingay, may mga ibang lahi, ganun. May mga klase-klaseng lahi. Basta ganun ng partition. Normal na yan dito sa Dubai, guys. And then, nabigla ako. Hindi madali ang buhay dito sa labas. Pasalamat lang din ako kasi nagkaroon ako ng visa bago matapos yung aking grace period. Ang hirap pong mag-apply dito sa Dubai. Maraming scammer na company, agency, gagamitin yung grace period ninyo. Tapos pagkatapos ng grace period ninyo, wala. Hindi ka na vivisahan. So mag-ingat-ingat kayo sa pag-apply. Basa muna ako ng update. Day off ko pala bukas. Day off ko bukas. So bukas ay New Year. Happy New Year. Welcome 2024. Happy New Year! Day off ko bukas. Kasi meron akong client today. Wait lang, magbasa muna tayo. Baka natumba siya. So, ayan yung aking tiger. Sa home care po tayo. Hindi po tayo pwedeng mamili ng day off natin. Ganon. Iba na po yung life ngayon. And then, yeah. Ibang-iba na talaga sa buhay ko sa MidCC. Medyo nag-upgrade siya. Pero, syempre, ganun pa rin. Hindi pa rin ganun kataas yung sahod natin. So, ayun lang guys. Thank you for watching. I hope naintindihan ninyo. And salamat sa pag-join sa aking journey. Gusto kong i-share sa inyo yung aking transportation dito sa Dubai. Kasi ang hirap ng transportation dito guys. Ma-traffic. Agawan ng upuan sa metro. Basta ang daming ganap dito sa labas. Gusto ko i-share sa inyo. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And comment down below for more katanungan. Bye!